Pero mga kababayan, lumipat tayo doon sa mga susunod nating topic. Ano po? Ito, si Senator Bato de la Rosa. Ay, si Senator Bongo. Mga boss. Oh, Ako po ako nagdadasal. Eto, simulat sa pulo, pakitang tao, mga bossing no? Simulat sa pulo, pakitang tao. Itong si si Senator CLTG Construction Company. Ano ba ibig sabihin ng CLTG? Christopher Lawrence Tesoro, go! Tapos sabi ni Bongo, hindi daw kanila yon. Wala daw siyang kinalaman doon. CLTG Construction Company. Pangalan ni Bongo, Christopher Lawrence Tesoro, go! Na araw-araw daw pong nagdadasal. At minsan makikita ho natin to kumakain ng fishball sa labasan no? Parang manlilibre pa. Ganyan kasi yung style ni Bongo. Tsaka yung tipong papaluto ng sangkalderong lugaw, mga kababayan. Yung itlog, hindi pa binigay ng buo, kinalahati pa. O Bongo, ano ginagawa mo? Ano sasabihin mo? Araw-araw kang... Alam mo, araw-araw po ako nagdadasal para kay Tatay Dico. Hindi lang po bilang isang Mindanaoan, hindi lang po bilang trabaho sa kanya na napakatagal. Nagdadasal po ako kay Tatay Dico, ang kanyang kaligtasan, ang kanyang kalayaan, at ang kanyang... Ano naman din kami, yun din ang pinagdadasal namin. Lalo yung iba, ang pinagdadasal nung iba is, sana po pahabain niyo pa po ang buhay ng dating Pangulong Duterte, kaso iba yung rason nila. Para mapanagot daw doon sa mga nabiktima nung kanilang laban kontra sa ipinagbabawal na gamot. Bunggo, yun yung pagdadasal nila. Yung iba pa, may pinagdadasal din na, naku po, sana mapanagot ang dating Pangulong Duterte para mabigyan ng hustisya yung mga napatay daw ho. Lalo na yung mga kabataan meron silang nadamay doon, 3 taong gulang, 4 na taong gulang, o involved ho ba yun sa ipinagbabawal na gamot? Kung talaga ho na sila ay pro-Pilipino at pro-buhay, isa lang ho doon sa nabiktima na wala namang kinalaman sa droga. Hininto muna nila pansamantala yan. At pagkatapos, inaral nila kung paano walang madadamay na inosente. Di ba? Emotera? Hindi. Ang sasabihin sa inyo nitong mga ito ay collateral damage. Biruin mo, buhay ng anak mo, 3 taong gulang, nawala. Collateral damage lang ang sasabihin sa inyo. Di ho ba, mga kababayan? Impokrito yung mga naniniwala dito kalusugan. He is 80 years old na po at nahihirapan po siyang mag-isa doon. Ay, nako, Bato! Pinaparinggan ka na. No? Huwag ka mag-alala din, Bongo. Ang sabi naman sa inyo, kung nahihirapan mag-isa si dating Pangulong Duterte doon, ang sabi naman, ikaw daw, mga January. No? Si Bato naman daw, hinahanap na nga. Kaso, hindi mapanindigan yung sinasabi niya. Sasamahan ko si dating Pangulong Duterte kahit saan. Nagtataguho, mga boss. Ano sasabihin ko? Papalitan ko yung word na nagtatago, kung yun naman talaga ang ginagawa. Papaniwalaan ko yung sinasabi ni Atty. Torion na si Bato ay hindi lang daw po, ginagawa lang daw pong hindi available yung kanyang sarili. Yun yung sasabihin ko sa inyo. Di sinabi nyo, sira ulo ka ba, Mark? Halata naman na nagtatago, tapos sasabihin mo, yun yung sinasabi ni Torion. Alam niyo po bang sinabi na din ni Torion yan kay Buloyski? Sabi niya, kay Buloyski, si Buloy, hindi ho nagtatago yun. Pero ginagawa lang niya yung sarili niyang hindi available. Tuloy, wag kang mag-alala ulit Bongo. No, mukhang masasamahan nyo na si dating Pangulong Duterte. Actually, baka si Bato pagka lumabas, pagka umattend sa sesyon ng hearing sa Senado yan, kordona na agad ng pulis yan Yun, yung sagot sa problema ninyo na nalulungkot ang dating Pangulo. Di po ba? Si Tatay Digong naman nagserbisyo sa atin, nagsakripisyo para sa bayan. Hindi na siya dapat tumakbo noong 2016. Pero inaalay niya po ang kanyang buhay para sa Pilipino. Inaalay yung kanyang buhay
para pumatay ng mga inosente. At sana po ay makabalik na siya dito. He is the duly elected mayor of Davao City. Hindi tayo makakasagot niyan. Bato, nasa kamay na ng ICC ang dating Pangulo. Bunggo. Nasa kamay na ng dating Pangulo nasa kamay na ng ICC ang dating Pangulo. Hindi na natin masasagot yan. Si LTG Construction Company. Di ba? Man lang dito muli sa Davao hanggang sa kanyang pagtanda. Yan naman po ang kanyang ninanais noon pa. Ako po, mukhang malabong-malabo talaga. Sorry Senator si LTG. Mukhang malabong-malabo, sabi ni Benzer. Kasi daw, biruin mo kung ilang taon, 10 taon, yung kinakailangan na oras panahon. Di ba? Para doon sa kanyang hearing. Tapos ang ginagawa pa, ang style pa nung sila Koopman, mukhang pinapatagal pa. Imbis na pabilisin, imbis na sagutin ng sagutin. Kasi ganyan no, mga kababayan. Kapag alam mo ang kasagutan at alam mo ang katotohanan, no, ang gagawin mo dyan, mga kababayan, ikaw pa yung magmamadali, ikaw pa yung atat na umpisahan na po yung hearing. Di ba? Kasi ready ka nang sabihin lahat ng gusto mo at para malinis na yung pangalan mo. Sila parang paatras-atras yung yung estilo nila Inuudlot-udlot. Akala yata nung sila Koopman na kapag etong hearing na to hindi nangyari ngayon, no, dahil na atrasado, haakbangan na. Hindi Yan pa din po ang magiging hearing. Tumatagal lang. So nangyayari, imbis na yung 10 taon na dapat na pagdinig kay dating Pangulong Duterte, baka maging 11, 12. Talagang abo ang katutunghayan yan pag-uwi sa Pilipinas. Sabi ni Benzer, delaying tactics para dun abuti si Digong, tas gagamitin bala ni Sara Duterte. Pwede. No? June Mejia, ayan, binanggit ko na ang pangalan mo. Maraming salamat sa pagsuporta mo, June Mejia. Tuloy, Bunggo. I will continue to pray for Tatay Digong and my request po sa Filipino people, sa mga kababayan ko Pilipino, ipagdasal po natin si Tatay Digong. Ako masisisi na naman ito. Sasabihin na naman nito, late ako. Mga boss, pakisabi nga kay Neng Gigi kung anong oras tayo nag-umpisa. 2 minuto bago yung itinakdang oras. Sakto tayo dyan. Shout out sa iyo, madam. Sana ma-enlighten po ang lahat, no? Na mapagbigyan po ang kanyang interim release sa November. Sabi ni Faye Nobio, marunong palang magdasal. Ay kayo, may mga prayer rally pa tong mga to. 'Di ba? Ang nakalagay pa doon sa mismong tarpaulin, nakagano si dating Pangulong Duterte nagdadasal. Prayer rally. Tapos kapag umpisa na yung rally, mga kababayan, may konting prayer naman. Pero marami yung murahan. Madami yung puro kasinungalingan. Yun po yung rally nila. Marunong po silang magdasal, mga bossing, para po sa show. Para sa mga pakitang tao sa mamamayang Pilipino. Di ba? Totoo. Prayer rally nila. Prayer rally para kay dating Pangulong Duterte. Nakaganon, Tapos kapag inumpisahan na magsalita ni dating Pangulong Duterte sa entablado, puro mura yung maririnig ninyo. Bangag. Wala namang ebidensyang mapakita. Tapos kinabukasan, kapag in-interview, ay wala ma'am akong sinabing ganyan. Ang sabi ko lang po, adik doon po sa sa mga kung ano mang mga palusot niya na. Di ba? Hilong-hilo Hilong-hilo yung mga DDS sa kanila 28. Araw-araw, oras-oras, ipagdasal po natin si Tatay. Kanina ba ipagdadasal yan? Doon sa nasa Oblo. Doon sa isa. No, yung may-ari ng doorknob na diamante. Kayo mga DDS, no? Total naman kayo, di ba, kapag kayo nagsasalita ang Katolisismo, yung mga DDS na Katoliko, kayo naman, di ba, pag nagsasalita yung Catholic Church, sasabihin ninyo, sasabihin nyo, naku, itong mga pari na ito, na din, ginawa ng bayaran, ganito, kaya wala nang nagsisimba, wala nang ganito.
Kayo mga DDS na mga Katoliko, bakit hindi pa kayo lumipat doon sa sa impyerno ni Kibuloy? Imperyo. Hindi, kasi magkatunog po yung imperyo, di ba? Imperyo, yung kalawakan, yung kalakihan, yung kanyang Pagsilipat na kayo doon, total naman, naniniwala kayo na kay Kibuloy, yung universe. Oh, total naman, naniniwala kayo kay Kibuloy na meron diamante na doorknob doon sa taas. At pag pinindot ni Kibuloy yung kanyang vibrator, siguro, etong mga nakaraang lindol, hindi, biro lang to siguro itong mga nakaraang lindol, mga kababayan, pindot ng pindot si Kibuloy doon sa kanyang vibrator. Kaya po, kaya po, panay ang yanig no? Joke lang po yun, mga kababayan. Kasi naman ito si Kibuloy, may vibrator pa. Siguro pindot ng pindot. Sabi ni Music Story, Bongo, mahiya naman daw kayo sa Panginoong Diyos. No? Dami niyong kasalanan. Totoo. Ako mismo, sobra po akong nasasaktan. Isa po yan sa aking wish, no? Sa ngayon, na parang pinagdadasal. Mabigyan siya ng intelligence. Alam mo, Bongo, ang wish naman namin ay matupad yung sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos, matupad yung sinasabi ni Ombudsman Remulla na yung mga magpapasko, yung mga magpapasko, sa kulungan na sila magpasko. Yung mga sabit,